Sa oras pong ito, tayo po'y muling mag-aaral ng salita ng Diyos at atin pong muling papakinggan ang mga naisin ng Panginoon sa atin. Ating dinadalangin na ang bawat isang tagapakinig, ang bawat isang narito ay maging bahagi ng paggalaw ng Espiritu Santo patungkol sa nais niya sa bawat isa sa atin. Atin pong buksan ang ating Biblia sa aklat ng unang Juan, Kabanata 1, talatang 5 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa kanya, ngunit nabumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Tayo po'y manalangin, Panginoon, ang pagpapala mo ang aming dalangin na siyang muling ipanguna mo sa amin. Naniniwala kami sa iyong salita na lubos ng mapagpala at muli mo kaming palalakasin, patatatagin sa pamagitan ng iyong aral na muli na iyong ibabahagi sa amin na siyang aming magiging gabay at magiging patnubay sa lahat ng oras ng aming buhay. At aming dinadalangin na ito'y magsilbi ng paglago, pagtatag, at muling pagsisikap na sundin ka sa lahat ng oras. Salamat po aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming Panginoon at Panginoong Pastor. Amen. Sa ating buhay, mga kapatid, dito sa mundo, tayo'y nabubuhay sa isang sistema na hindi naaayon sa kagustuhan ng ating buhay spiritual. Alam natin na ang mundo, sinabi ng Biblia, ito'y nilikha ng Diyos, na bagamat ito'y nilikha ng Diyos, dahil nakapasok ang kasalanan at ito'y namuna, pinangunahan ng kasalanan ang lahat ng sistema dito sa mundo. Tayo ay naririto, ngunit ang sistemang nilalakaran ng mundo hindi katulad ng gusto natin. Katunayan, malinaw na ibinabatid sa atin ng Panginoon na ang ating mundo ay siyang kalaban. Sabi niya na ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. At maraming bagay na binanggit niya na ang mismong sanlibutan ito ay siyang kumalaban sa ating Panginoon, na kaya tinitiyak niya na tayong kanyang tagasunod ay kakalabanin din ito. Ang sistema ng sanlibutan ay naging napangunahan ng kasalanan. Makita natin sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, yung kasalanang ginagawa ng sanlibutan, ito'y nagsimula sa isang pangkaraniwang pagkakasala nang napunta sa isang parang kalakaran. Kaya anumang pagkakamali ay nagiging paulit-ulit at ito'y nagiging parang tama sa harap ng tao. Kagaya na lamang ng pag-aasawa. Dati-rati, kailangan mong mamanhikan, kailangan mong magpaalam, kailangan mong mangharana, kailangan mong igalang ng sukdulan ang iyong nililigawan. Pero sa ngayon, parang ito'y isa ng malaking kalokohan, sapagkat mismong dito sa kultura natin sa Pilipinas, madalas kahit babae pwede nang manligaw sa lalaki. Kahit na ang babae hindi pa kilala ng magulang, pwede ito'y maging asawa niya. At minsan hindi na nga nagiging importante ang kasal. At dahil sa bagay na ito, makita natin ito'y sistema ng sanlibutan na hindi naman natin kinokondem yung tao dito, kundi nakapasok kasi tayo sa mundo na ang kalakaran mga bagay na ayaw ng Diyos. Hindi lang yun, makita rin natin na yung tinatawag na pinipilit tayong maging kakampi ng mundo. Kaya may mga produkto na tayong alam na yung mga may-ari ng kumpanya, dito ko parang itutulad yung labanan ng liwanag at ng kadiliman. Parang isang produkto ng sanlibutan
na ang pinaka-goal ng tao, ang pinaka-goal ng bawat isang may-ari ng produkto, na lahat ng tao na makakita ng produkto niya ay kakailanganin ito. Kaya ang kanyang team, yung kanyang mga staff, yung kanyang mga tauhan, mga researcher, pinipilit nilang hanapin yung sikreto kung paano lahat ng tao tatangkilikin yung produkto nila. Kaya dito natin makikita ang pagbabago-bago ng produkto, ng innovation na tinatawag. Isipin na lang natin yung mga soft drinks, di ba? Nung una, wala namang soft drinks. Pero nung sumikat yung soft drinks, kasi pinakita nila sa lahat ng napapagod, sa lahat ng nauuaw, sa lahat ng na-stress, soft drinks ang pag-asa mo, soft drinks ang kailangan mo para yung pagkauaw mo ay maibsan. Hanggang kalaunan, dumating ang pagkakataon na itong soft drinks na ito nagdadala ng sakit, nagdadala ng diabetic. Nagiging diabetic yung tao, nagdadala siya ng diabetes. Kaya tumataas yung sugar ng tao, kaya ang soft drinks minsan iniiwasan ng tao. Hindi papayag yung may-ari na iwasan mo yung kanyang produkto. Kaya ang gagawin ng may-ari, gagawa na naman ng innovation, kaya nagkaroon ng mga soft drinks na zero or zero sugar, zero carb, or soft drinks na light, no? Merong soft drinks na sinasabi pure na ganito lang, kaya pwede mong inumin. Ganun din sa kape, di ba? Ganun din sa may mga kape na herbal. Kasi ayaw ng kumpanya na parang papayag siya na iiwasan mo siya dahil sa sitwasyon mo. Hahanap siya ng paraan paanong tangkilikin mo siya kahit ganyan yung sitwasyon mo. Yan ang mundo. Hindi katulad ng pamumuhay sa kaliwanagan, may malinaw na separasyon. Merong malinaw na linya. Ito yung standard ko. Kung ayaw mo sa akin, hindi ko ipipilit sa'yo. Basta ito yung gusto ko. Parang ganun ang konsepto ng liwanag. Ito lang ang standard, hindi pwedeng ibaba. Di ba? Pero yung standard ng Diyos, pwede mong dalhin kung saan, pero hindi mo pwede siyang i-compromise. No? Tingnan nyo yung damit. Yung trend ng damit, merong damit na pang teenager, may damit na pang mga nanay, may damit na pang matatanda, mga adults, may damit na pang payat, may pang mataba, merong pang mga elegante, merong damit na pang mga sosyal. Kaya nilang ibagay sa lahat ng tao para tangkilikin mo sila. Pero ganun din ang gusto ng liwanag ng lahat ay pumunta sa kanya. Pero ang gagawin ng liwanag, kailangan mong magbago. Hindi yung produkto ang nagbabago, kundi yung tao yung dapat magbago. Yung tao ang iiwan dun sa gusto niya para makuha niya yung liwanag. Sa kadiliman, hindi. Gagawin niyang, kung gusto mong medyo puti, okay na ako sa gray. Kalahating dilim, kalahating liwanag, okay na ako. Payag na ang kadiliman dun. Pero ang kaliwanagan hindi papayag ng ganun. Parang ganun yung sistema. Kaya doon sa binasa natin kanina, ang taong talagang ligtas ay nasa liwanag na. Ang taong nasa Panginoon na nabumuhay pa sa kadiliman, ang sabi ng Biblia, hindi siya totoong nasa liwanag, kundi siya ay nagsisinungaling. Siya ay sinungaling. Kaya dito ang ating pag-aaralan ay yung taong naliwanagan. Ano ba talaga yung taong naliwanagan? Yung living in the light, ang pamumuhay sa kaliwanagan. Sabi niya sa John chapter 3, verse 19, merong binanggit dito si Juan patungkol sa ano ba ang naging epekto ng liwanag na tinutukoy dito walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Nang siya'y dumating sa mundo. Mula pa lang sa chapter 1, pinakita na siya yung liwanag na dumating pero hindi siya tinanggap ng tao. Pagdating sa chapter 3, verse 19, meron siyang binanggit dito na sabi niya, ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat ang kanilang gawain ay masasama. Kaya dito ay malinaw na sinasabi ng Diyos na merong ibang pamamaraan ang Diyos patungkol sa mga paglakad sa tamang pamumuhay, tamang direksyon ng mga taong nasa liwanag. Pero mas maluwag yung daanan ng kadiliman. Sa kadiliman, gumawa ka ng masama,
kahit ikay madilim, okay lang sa Kanya. Gumawa ka ng mabuti, kahit ikay nasa kadiliman, okay lang din sa Kanya. Pero pag sa kaliwanagan, hindi pwede. Kung liwanag lang. Sa oras na gumagawa tayo ng hindi maganda, ang sabi ng Biblia, tayo nagkakasala sa Panginoon. Tayo nagkukulang sa Panginoon, kaya't nagdudulot ito ng pag-iinagpis, nagdudulot ito ng pagkalungkot, nagdudulot ito ng paghingi ng tawad, pagkalungkutan na nagdadala sa paghingi ng tawad. Kaya dito, makita rin natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, di ko nababasahin, na sabi niya, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga tao pang wag nilang makita ang kaliwanagan ng Panginoon. Dito, ang pinakasandata ng mundo ay ang kadiliman. Kadiliman ay hindi lang naman nangangahulugan ng walang ilaw, kundi ang kadiliman ay isang sistemang umaalipin sa tao na naglalayo sa Diyos. Isang mga kahit anong paraan na pwedeng gamitin niya, na pwedeng maglayo sa tao, ito ay gawa ng kadiliman. Minsan nga, may mga parang mabuti na gawa ng kadiliman. Halimbawa, yung pagtatrabaho, walang masama sa pagtatrabaho, pero dun sa pagtatrabaho na halos parang sinasamba mo na siya, na parang siya na ang buhay mo, nakakalimutan mo na ang Panginoon, hindi siya maganda. Ito'y sistema pa rin ng sanlibutan. Kagaya ng pag-iidolo sa mga taong hinahangaan. Ito'y bahagi lang ng pag-aanga kasi meron kang nakitang maganda sa kanya. Pero kapag ito'y napupunta na sa naitatangi na siya ng lampas sa pagtangi mo sa Diyos, ito ay idolatry na. Kaya parang ganun. Kaya ating pag-aaralan ngayon, ano ba talaga ang buhay na nasa liwanag? Una, mapapansin natin dun sa ating talatang binanggit, binigay ni Apostol Juan yung malaking kaibahan ng pamumuhay sa kadiliman at pamumuhay sa kaliwanagan. Sabi niya doon ng malinaw, sabi niya, ang Diyos, ang ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Okay. Inilinaw ng Diyos ay siyang ilaw. At dahil siyang ilaw, wala ni kauntimang bahagi ng kadiliman na makikita sa Kanya. Na parang sinasabi na ito talaga yung standard ng Diyos. Ito yung Diyos. Siya'y banal, siya'y walang kapintasan. Ngayon, kung siya'y banal at walang kapintasan, sabi niya, ang sino mang nakikiisa sa Kanya ay dapat maging ganun din. Kaya sabi niya, kapag nakikisa tayo sa Panginoon pero nabubuhay tayo sa kadiliman, ang tawag doon ay pagsisinungaling. Hindi totoo o kaya maling akala. Kasi ang isang palatandaan na ikay nasa Panginoon ay yung ang pamaraan ng pamumuhay mo, ang paraan ng gusto mo, ang paraan ng mga bagay na ninanais mo ay matutulad sa paraan na gusto ng Diyos. Kaya dito makita rin natin sa John chapter 1 verse 5, dumating ang liwanag at dun sa kadiliman, pero ang kadiliman ay walang nagawa para talunin ang liwanag. Okay, malinaw na ang Panginoon ang siyang nagdala ng liwanag at nung dinala niya ang liwanag, walang nanalo na anumang bahagi ng kadiliman sa Kanya. Natalo ang kadiliman, kaya ngayon ang sino mang makipag-isa sa Panginoon ay napupunta sa Kanya ang liwanag. Kaya yung kadiliman ay walang magagawa para matalo ang isang taong nasa Panginoon. Ang problema, merong tao na nagsasabing siya'y nasa Panginoon, pero namumuhay sa kadiliman. Ang sabi ng Biblia dito ni Juan, siya'y hindi talaga totoong nasa Panginoon. Kasi kung talagang sa Panginoon siya, dapat mas nanaisin niya ang mamuhay sa kaliwanagan. Okay. Dito, makita natin, magkaiba yung source. Ang source ng kadiliman, walang iba ay si Satanas, na siyang nagpapatakbo ng sistema ng mundo ayon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. At ang source naman ng liwanag, walang iba kundi ang ating Diyos, na siyang ang kanyang anak na si Jesus, na siyang isinugo sa mundo upang magdala ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng mundong ating ginagalawan. Magkaiba yung kanyang moralidad. Yung sa kabila, halos ang sentro ng buhay sa kadiliman ay pawang kasamaan, panlalamang, pananakit at lahat ng mga bagay na nakakapinsala
or nakakapagbigay pananakit sa kapwa, yun yung pamumuhay sa kadiliman, samantalang baliktad naman yung moralidad ng pamumuhay sa kaliwanagan. Ito'y punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng pagsasakripisyo, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng kasiyahan. Magkaiba rin yung epekto nito. Ang epekto ng kadiliman ay pawang kapahamakan, pagkasira ng relasyon, pagkasira ng buhay. Samantalang ang epekto ng pamumuhay sa liwanag ay nagdadala ng tamang ugnayan, nagdadala ng kasiyahan, nagdadala ng tagumpay, nagdadala ng mga bagay na ninanais ng Diyos para sa iyo, para sa atin. At yun yung malaking kaibahan ng liwanag at ng kadiliman. Sa madaling salita, ang sinasabing pagtanggap sa Panginoon, pagpanig sa Panginoon, yung pagpasok sa tipanan ng Panginoon, nangangulugan ang tunay na palatandaan ay yung makikita sa atin ang pamumuhay sa liwanag. At ito'y bunga ng kapangyarihan ng Panginoon. Ito'y tulak ng Panginoon. Pero may malinaw na ebidensya doon. Ito'y separation. Merong paghiwalay. Di ba? Kaya nga, sabi ko kanina, in-example ko kanina yung ginagawa ng mundo, ayaw niyang mahiwalay sa iyo, kaya gagawa siya ng paraan, paanong kailanganin mo siya? Ang sinasabi lagi ng mundong ating ginagalawan, ako ang kailangan mo at hindi ako pwedeng mawalay sa iyo. Yan ang sinasabi ng trabaho natin. Yan ang sinasabi ng mga kinahiligan natin. Yan yung sinasabi ng mga bagay na gusto nating binibili araw-araw, gusto nating ginagawa araw-araw. Yan ang sistema ng mundo. Pero ang sistema ng Diyos, sinasabi niya, ako ang kailangan mo, ako ang buhay na walang gan, ako ang makapagbigay ng katagumpayan sa iyo. Pag ikay nakipagtipan sa akin, ibibigay ko lahat ng magandang bagay para sa iyo. Nag-aanyaya rin ang Panginoon at nagbibigay siya ng mga pangako. Pero ganun din ang sanlibutan. Nag-aanyaya at nagbibigay ng mga pangako. Pero alam naman natin na ang Panginoon ang siyang dakilang pastor na siyang hindi nagkait ng kanyang buhay bagkus nung pinili niya tayo, nung pumayag tayo dun sa kanyang alok, ang nakinabang ng gusto tayo. Pero sa mundo, nung pumayag ka sa alok ng mundo, ang nakinabang ng gusto, yung mundo. Ang nagkinabang ng gusto, yung sistema ng mundo. Hindi ikaw. Bagkus ikaw ay lalo kang ang natali, nagkaroon ng bondage. Kaya malinaw sa sinasabi ng Juan na tayo'y naalipin. Si Pablo, sabi niya, nung dati tayo'y nasa kadiliman pa, ginagawa natin ang gusto ng ating mga sinful nature. Wala tayong kakayahang pigilin ito. Pero nung tayo'y pinalaya na Panginoon, dapat mamuhay naman tayo ayon sa kagustuhan ng kaliwanagan. Yun naman yung malinaw. Kaya sa una nating nakita, ang pamumuhay sa kadiliman at pamumuhay sa kaliwanagan ay magkaibang kalagayan. Hindi sila pwedeng pagsabayin. Katunayan, sabi niya sa Laodicean Church, kapag ikay mainit o ikay malamig, hindi ko maintindihan kung ikay mainit o malamig, isusuka kita. Kasi ang gusto ng Diyos, kung sa akin ka. Kung ayaw mo sa akin, huwag ka sa akin. Hindi pwedeng yung minsan sa Diyos tayo, minsan sa Panginoon tayo, ay sa sanlibutan tayo. Kaya merong malinaw na guhit at sinasabi ng Panginoon, mamili ka. Pag pinili naman natin ng Panginoon, ang kagandahan naman nun, hindi naman nangangulugan na kailangan mong makipagbuno araw-araw, bagkus sa pakikipaglaban, lamang ka na. Kasi tinalo na ng Diyos ang sanlibutan. Pangalawa, pag tinanggap mo ang Panginoon, papasok siya sa puso mo na siyang another na kapangyarihan, isang bagong kapangyarihan, sa panibagong kapangyarihan na nagtutulak sa iyo na gustuhin mo yung mga bagay sa kaliwanagan. Na siyang nagtutulak sa iyo na tanggihan mo yung mga bagay na nasa kadiliman. Kung wala yung kapangyarihan ng Diyos, mahirap tayong magtagumpay laban sa kadiliman. Bakit? Kasi walang tayong kakayahan para gawin yon. Likas sa atin yung ating kahinaan. Kaya ang kagandahan dito, walang taong nasa kaliwanagan na hindi naranasan ng kadiliman. At dahil naranasan natin yung kadiliman, mga kapatid, at naranasan mo yung kaliwanagan, parang laging binabanggit ni Pablo, alam mo naman yung naranasan mo nung ikay nasa liwanag pa. Pero ngayong nasa kadiliman pa. Pero ngayong nasa liwanag ka, nakita mo naman yung nangyari sa'yo. Ikaw nang mamili.
Ano bang mas maganda? Ano bang, saan ako nakalaya? Saan ako nagkaroon ng kasiyahan? Ano yung naging productive sa buhay ko? Nung dating buhay ko o ngayong buhay ko? Ngayon, kung maintindihan mo yun, natitiyak ko, ito'y gagawin mo, ito'y nanaisin mo kasi ang tunay na buhay, ang tunay na pananatili sa liwanag ay isang bagong buhay mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Yan din ang sinabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 2 verse 9, yung binabanggit natin lagi sa worship team na tinutukoy niya doon na verse 9 yung susunod, sabi niya, ngunit kayo isang laing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bansang pag-aari ng Diyos upang maghayag ng mga kahangahang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang kaliwanagan. Ganda nung sabi ni Pablo, no? Sabi niya, nung pinili kayo ng Panginoon, hindi kayo pinili dahil mabait kayo, hindi kayo pinili dahil pinakamagaling kayo, dahil maharlika kayo, hindi. Ginawa ng Diyos yung lahat ng kahangahangang kalagayan at pagkakataon sa atin. Pero ang totoo, galing tayo sa kadiliman. Inilagay niya lang tayo dun sa kahangahangang kaliwanagan. Yung ilagay ka lang dun sa kaliwanagan, alisin ka sa kadiliman, ay isa na ang pagpapala. Lalong-lalo na kung naging special ka pagkatapos mong ilagay sa kaliwanagan. Kaya isang malaking pagkakamali sa isang Kristiyano na nasa liwanag ka na at pipiliin mo pa yung mamuhay sa kadiliman. Naalala nyo si Pero. Si Pero, nung inausap siya ni Moses patungkol sa plano ng Diyos na alisin yung bansang Israel doon sa Ehipto at palayain upang sila'y sumamba. Yun ang malinaw na sinasabi ni Moses na sabi ng Diyos kay Paraon. Palayain mo yung aking bayan upang sila'y sumamba sa akin. Pero nakikipaglaban si Pero. Ayaw niya. Pinagigpitan niya, pinagmalupitan niya, dinoble niya ang kahirapan ng Israel. Kaya lang, itong Panginoon nagpapadala ng salot, nagpapadala ng pahirap para maintindihan ni Paraon na hindi niya kaya ang Diyos na nanghihingi sa kanya na palayain ang kanyang bayan. Kaya, nung makita ni Pero na wala siyang magagawa, yung kapangyarihan ni Moses ay walang magawa yung kanyang mga magician, sabi niya, sige, pinapayagan ko na kayo. Kaya lang, dyan lang kayo sa malayo. Huwag kayong lumabas. Dyan lang sa tanaw. Sige, sumamba kayo. Papayagan ko na yung sumamba, pero huwag kayong aalis sa ito. Yun yung unang bargaining agreement. Sabihin, pumapayag na siya, pero sa isang kondisyon. Hindi niya pinapayagang lubos-lubos, kundi pinapayagan niya, pero siya ang masusunod. Siya ang gagawa ng kasunduan. Okay. Pero sabi ng Diyos, hindi pwede. Kaya nagpadala ulit siya ng salot. Hanggang kalaunan, sabi na naman ni Pero, sige, pinapayagan na kita. Kaya lang mga lalaki lang. Mga lalaki lang pupunta ron. Kaya ganoon na naman nangyari, pero hindi pumayag ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo kanina, sa Diyos ay merong malinaw na lugar. Malinaw na patutunguhan. Ayaw niya ng saging ka, minsan hindi. Saging ka, minsan hindi. Hindi ganun ang Diyos. Ino-offer niya yung dakila niyang pagbabago, dakila niyang regalo, dakilang mga pangako, pero sa isang kondisyon. Pipiliin mo na siya. Magiging pag-aari ka niya at magiging pag-aari mo siya. Magiging Diyos mo siya, no? Yung inaalok niyang magandang bagay, hindi magiging kalugihan sa mga taong magbigay ng kanyang buhay para sa kanya. Kaya yun po yung unang katotohanan na ating matanggap. Merong malinaw na paghiwalay, merong malinaw na pagkakaiba, merong malinaw na kaibahan ang pamumuhay sa kaliwanagan at yung pamumuhay sa kadiliman. Pangalawang bagay na binanggit ni Juan dito, dun sa ating binabasa, ay yung sinabi niya na tayo ay may pakikiisa sa Kanya. Ngunit namumuhay naman tayo ayon sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi tayo namumuhay ayon sa katotohanan. Ito naman yun, yung parang ang tunay na pagbabago ay hindi gimmick. Hindi siya isang
pinaplano na magmukha kang ganito. Hindi mo pipiliting maging matuwid o sumunod sa Diyos kasi gusto mong magmukha kang mabait. Hindi ganoon. Ang pagpili sa pagsunod sa Diyos, ang pagpili sa kagustuhan ng Diyos ay isang desisyon na pinili mo. Desisyon na naging kasiyahan mo. Desisyon na sa kabila ng napakaraming pagpipilian, siya yung ginusto mo. Yun yung ibig sabihin, yun yung tunay na pamumuhay sa liwanag. Isang desisyon, hindi yung wala na akong magawa, edi yung sa liwanag na ako, kasi pag sa kadiliman ako patuloy akong pahirapan. Hindi ganoon ang ginawa ng Diyos. Katunayan, nung umalis tayo sa kaliwanagan, naramdaman lang natin yung bigat. Pero ang kasiyang dala nito, hindi nawawala. Minsan nga nasa liwanag pa tayo, pero minsan pinipilit pa rin tayong masayahan sa gawa ng kadiliman. Pinipilit din pa rin tayo na bigyan ng kasiyahan o bigyan ng pagkaakit sa mga bagay na masama. No? Kaya makita natin yung malaking pagbabago na hindi na ang pagiging anak ng Diyos, ang pagiging bayan ng tipan, hindi yung ginagawa mo lang siya para for the sake, di ba? Na huwag kang parusahan. Hindi. Alam mo na hindi ka pinarusahan, alam mo na ginawa na ng Diyos ang lahat ng bagay, kaya pinipilit mong gawin siya kasi yun yung gusto mo. Yun yung paraan mo para pasalamatan ng Diyos. Yun yung paraan mo para magantihan mo yung Diyos na nagmahal sa'yo. Ibig sabihin yung nagdadrive sa'yo, hindi yung sarili natin na para wag mapahamak o sarili natin para tayo ay gantimpalaan. Hindi yun ang nagdadrive sa'yo. Ang nagdadrive sa'yo kasi naramdaman na natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya wala kong gagawin kundi sundin ka, Panginoon. Nakatutok yung ating paningin sa ating Panginoon at ang nagtutulak doon, walang iba yung ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi siya katulad ng bata, o sige, bibigyan kita ng Jollibee, sige, i-perfect mo yung exam. Kaya gagawin ng bata, pipilitin niya i-perfect yung exam kasi nasa isip niya si Jollibee. Magkakaroon siya ng Jollibee. Hindi ganun ang pagsunod ng isang nakipagdipan sa Panginoon. Ang pagsunod ng isang nakipagdipan sa Panginoon para siyang hangang-hanga sa kanyang Panginoon at lubos ang kanyang paggalang. Kaya't nung marinig niya na ito'y gusto ng kanyang Panginoon, nagpupumilit siyang gawin yun. Nagpipilit siya. Hindi siya nabibigatan na gawin yun. Kasiyahan niyang gawin yun. Kaya sa pangalawang bagay, ang nais nating sabihin, ito ay natural. Ang paggawa at pagsunod sa Panginoon, paglakad sa liwanag, ay isang natural na bagay. Yung una, nakita natin, it is a new light from God, ay from darkness to light. No? Ito yung bagong buhay mula dun sa pangit na buhay, ito'y binigyan ng bagong buhay. Yung pangalawa, it is natural. Ito'y hindi siya hindi siya parang produkto, parang gawang produkto, kundi isang natural. At ang ganda nga nung binanggit ng Biblia sa Galatia, sabi niya ito yung fruit of the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang gawa, sabi niya dun una, ang manufacture ng sinful life, nung pamumuhay sa kadiliman ay ito. Kalaswaan, kasamaan, pakikiapit, pagsamba sa Diyos. Binanggit niya isa-isa yung ginagawa ng kadiliman once nandun yung buhay mo. Pero pagdating naman sa kaliwanagan, sabi niya, ito yung bunga. Hindi niya sinabing gawa. Sabi niya, ito yung bunga ng pinanahanan ng Espiritu Santo. Ito yung bunga ng mga nasa kanyang Espiritu Santo. Kaya yung bunga na yun, makita natin, yung love, joy, peace, hindi ito manufactured. Hindi ito dahil may regalo sa'yo, kaya ka masaya. Hindi ito kasi merong binigay sa'yo, kaya ka masaya. Kasi nangyaring gusto mo, kaya ka masaya. Hindi. Walang kinalaman yung labas. Walang kinalaman yung nangyayari sa paligid kung bakit ka masaya. Kundi ang may kinalaman, merong Panginoon na nagpatawad sa iyo, merong Panginoon na umibig sa iyo, merong Panginoon na nasa iyo na pag-aari ka. Kaya yung kasiyahan, hindi nakikita, na hindi bunga ng mga nakikita sa palabas, kundi ito'y galing sa loob, isang tiyak, assurance, nakatiyakan na ang Panginoon ko ay pag-aari ako.
Ang Panginoon ko ay nakipagtipan sa akin at ako'y nakipagtipan sa Kanya. Ito yung katiyakan na sinasabi ng Biblia na ito'y natural. Hindi ito pretender. No? Hindi ito na parang out of choice na pag hindi ko kasi sinusunod, parurusahan niya. Wala na, gawin ko na lang to. Hindi ganoon. Kundi ito'y nagdadala ng kasiyahan. Sabi nga ni Pablo, nung sa Galatia 2:20, ako'y namatay na ang kasama ni Kristo. Kung ako may buhay, hindi na ako mabubuhay sa sarili ko, kundi mabubuhay ako alang-alang sa Panginoon. Sa Panginoong Yesus na siyang nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Yun yung kasiyahan niya. Isang kasiyahan niya. Sabi niya, lahat itinuring kong basura, makuwalang, makamit lang ang Panginoong Yesus. To win Christ, ang sabi niya doon. Kaya makita natin yung bunga ng pamumuhay sa liwanag, ng pagpasok ng liwanag sa buhay mo ay isang natural na bagay na siyang nagtutulak sa iyo na maging masunurin sa Panginoon. Katunayan, mas madaling mamuhay at magtagumpay kung ito'y bunga ng pagmamahal ng Panginoon, kaya ka tumanggap. Kesa yung para makuha mo yung pagmamahal sa Panginoon, pipilitin mo siyang sundin. At yun yung ginawa ng Israel. Pero kalaunan, hindi nila nakaya. Kasi sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay spiritual, ang taong wala pang relasyon sa Diyos ay makalaman. Kaya nga, tayong Kristiyano na, ang malaking kaibahan natin sa Israelita, noon, sila pinipilit talaga nilang sumunod sa Diyos, pero hindi sila nagtagumpay. Sabi ng Romans chapter 3, kahit nasa kanila ang salita ng Diyos, hindi sila nagtagumpay. Hindi nila nagawang sumunod sa Diyos. Kasi sabi ng Bible sa Romans chapter 7, kasi ang tao ay makalaman, ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos ay spiritual. Kaya nung bumaba si Jesus, sabi niya dun sa Romans chapter 4, sabi niya, we are by grace, no? Tayo'y niligtas, hindi dahil sa ating mga ginawa, hindi sa ating maging masunurin. Niligtas niya tayo dahil ayon sa kanyang kagandaang loob. Kaya pagdating sa chapter 5, sabi niya, we are justified by faith. Hindi tayo na-justify dahil sa mabuti nating ginawa. Hindi tayo na-justify, hindi tayo napawalang sala dahil sa meron tayong napagtagumpayan. Hindi. Si Jesus yung may napagtagumpayan. Pero ngayong ikay nagtagumpay na, ngayong ikay nasa Panginoon na, hindi niya sinasabing huwag ka nang sumunod. Hindi niya sinasabi na huwag ka nang mamuhay. Kundi ang sinasabi niya, dahil nasa Panginoon na, meron ng kalikasan ng pagsunod, meron ng kalikasan ng paggawa ng mabuti na nasa iyong katawan. Kaya kapag ikay nasa Panginoon, tapos meron ka pang ginagawang masama, yun yung nakakapagtaka. Kapag ikay nasa Panginoon, pero punong-puno pa rin ng bisyo yung buhay mo, yun yung nakakapagtaka. Ikay nasa Panginoon, pero punong-puno ng galit yung buhay mo, yun yung nakakapagtaka. Isang natural sa isang naliwanagan yung pagpili sa pamumuhay sa liwanag. Ito'y kasiyahan. Ito'y kagalakan. Ito yung kalikasan. Kaya dito makita natin, ito'y desisyon, ito'y isang pagpili, pero yung lahat ng desisyon at pagpili ay hindi nagbudulot ng pagkahirap. Parang yung main example ako dito, exercise. Dahil alam mo na lalakas yung katawan mo, magkakaganda yung katawan mo, pero sayin mo yung sarili mo para mag-exercise. Pero sa tutusin, hirap na hirap ka mag-exercise. Gigising ka ng umaga, meron kang pagkain na hindi kakainin, yung gusto mo, tatanggihan mo. Tapos yung hirap na hirap ka, gagawin mo. Kahit nahirapan ka, tuloy mo lang. Parang tinotorture mo yung katawan mo. Pero dahil yun ay labag dun sa katawan mo, marami nag-exercise, hindi nagpapatuloy dun sa kanilang goal. Bumabagsak, nagiging parang ningas-kugon lang, umpisa lang exercise, pero kalaunan babagsak. Bakit? Hindi galing sa loob, galing sa labas. Yung influence nun galing sa labas. Meron ka lang gustong marating, meron ka lang gustong mangyari. Pero pag ang Diyos ay may gustong mangyari sa iyo, kaya kanya niligtas, kaya nasa loob siya, yung kapangyarihan, yung persa ng pagbabag galing sa loob. Mas magagawa natin. Pinag-aralan natin yung mga sa church history, yung mga church father, yung mga
mga alagad ng mga disipulo, makita natin yung buhay nila. Kasiyahan sa kanilang mamatay para sa Panginoon. Kasiyahan sa kanila yung martyrdom na iharap ka sa harapan tapos ipagmamalaki mo Panginoon. Sa kanila isang karangalan yun. Bakit? Kasi sa paraan na yun, nabibigyan nila ng kalwalatian ng kanilang Panginoon. Kaya lalong dumami ang kakristyanuhan nun kasi takang-taka sila. Dapat matakot sila kasi papakain sila yun. Parang tanggap na tanggap nilang mamatay. Bakit okay lang sa kanila yung mapugutan ng ulo? Okay lang sa kanila yung balatan ng buhay? Okay lang sa kanila na gawing human torch? Dahil yun sa Panginoon. Kaya yun yung kapangyarihan from within. Yun yung natural na sinasabi natin na kaugalian nila sa Panginoon. At panguli, makita natin it brings power to the world. Nagdadala ito ng kapangyarihan sa labas. Nagbubunga ng magandang buhay sa labas. Pero wag tayong malito na ang ibig sabihin ng pamumuhay sa kaliwanagan ay nangangahulugan na parang kahit minsan hindi ka na magkakasala. Hindi yun. Ang punto natin, nagkakasala pa rin ang tao pero nararamdaman mo yung sakit. Alam mo, hindi tama to. Kaya agad kang babalik sa Panginoon, agad kang manunumbalik sa Panginoon. Pero hindi naman yun ang magiging dahilan para i-condemn mo yung sarili mo. Ay, wala na akong pag-asa kasi sinuway ko na naman ng Diyos. O hindi na ako mapapatawad ng Diyos dahil dito. Hindi ganoon. Katunayan, sabi niya sa verse 9, sabi niya, verse 8, sabi niya, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. O, makita natin na doon pa lang, sinasabi niya na nagkakasala pa rin tayo. Bagamat nililinaw niya na yung pamumuhay sa liwanag ay pananatili sa liwanag at wala nang kadiliman sa kanya. Pero, sabi niya sa verse 8, pero kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, sabi niya, nagsisinungaling ka rin. Pero sabi niya sa verse 9, subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling, hindi lang tayo, kundi ang Diyos. At wala rin sa atin ang kanyang salita. Kaya malinaw yun. Punta tayo sa chapter 2. Dito, maganda yung pagkakasabi na sabi niya, doon sa mga susunod na talata, sabi niya sa verse 9, sabi niya dito, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Sabi ko kanina, yung pangatlong bagay na gustong ilin, una, it is a new life from darkness to light. Ito yung malinaw na paglalagay ng Diyos ng boundary, na ito yung sa akin, ito yung sa kaway. Pangalawa, it is natural. Hindi ito pagpipretend lang, hindi ito gimmick, hindi ito parang drama or parang pagpapakitang gilas or papaimbabaw. Hindi ito hipokrito. Kundi ito isang natural. May pakinabang o wala, may gantimpala o wala, may taong nakakita o wala, may pupuri sa iyo o wala. Gagawin mo to kasi ito'y natural. Pangatlo, it brings power to the world. Kaya, bakit power to the world? Kasi makikinabang ang mundo. May influensya ng mundo. Kaya dito, makita natin sa verse 9, binanggit niya na muna, kung talagang nasa liwanag ka, magagawa mong ibigin ang iyong kapatid. Sabi niya sa verse 10, ang umibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sani ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napupot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Okay, ang kadiliman ng alipin. Ang kadiliman ng impluensya. Ganun din ang kaliwanagan. Sabi niya, ang totoong na impluensya ng kaliwanagan, kaya niyang mahalin ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, tayong mga naliwanagan, tayong mga sakop na ng tipanan ng Panginoon, hindi tayo respondent ng kabutihan na ating nararanasan, kundi tayo ang initiator. Tayo ang gumagawa ng paraan anong maramdaman ng tao na mahal siya ng Diyos. Hindi yung gumawa sa'yo ng mabuti, gawan mo ng mabuti, sabi ni Jesus, anong kaibahan mo sa mga pagano? Anong kaibahan mo sa mga hintil?
sila rin kaya nilang gumawa ng mabuti sa mga taong gumagawa sa kanila ng mabuti. Di ba? Pero dito, makita natin bilang initiator, kasi innate sa'yo, natural sa'yo, yung pagiging mabuti, kaya kaya mo tong ibigay sa tao kahit hindi karapat-dapat. Naalala niyo yung parable ng Good Samaritan. Ang isang tanong doon, sino ang aking kapwa? Sabi ni Jesus doon sa sagot ng Samaritan, kahit hindi mo to kapatid, kung nangangailangan to, kapwa mo. Kahit ito'y kaaway mo, kung nangangailangan to, kapwa mo. Kahit sino ang taong nasa harapan mo at sa tingin mo ay magagamit ka para mag-initiate ng love ng Panginoon, mapagmamahal ng Panginoon, bagay na mabuti, gawin mo kasi kapwa mo yan. Kaya, ang unang makikinabang ng kabutihan, ng kaliwanagan, ay yung ating kapwa. Ganda yung sinabi niya sa Matthew chapter 5, verse 19, na tayo ang ilaw ng sanlibutan, di ba? At makita natin yung ilaw ay malaking pakinabang. Walang naglalagay ng ilaw sa ilalim ng mesa, ng takalan, tapos ilalim ng mesa. Bagkus nilalagay ito sa taas. Bakit? Upang magdala ng liwanag sa lahat ng taong nakapaligid. Yung liwanag natin, hindi lang para sa iyo. Patunayan, yung liwanag mo ay nakuha mo sa Panginoon at dahil nasa iyo na ang Panginoon, hindi mo namamalayan nagliliwanag ka rin sa ibang tao. Kaya yung liwanag natin galing sa Diyos na siyang nagbigay ng pakikipagtipan sa atin. At yung liwanag na yun ang gagamitin ng Diyos para marinig ng tao na merong Diyos na siyang liwanag na dapat kilalanin din ng bawat isa. Kaya influencer ang bawat isang nasa Panginoon. Sabi niya doon, yung brotherly love sa verse 9 hanggang 10, 11, sabi niya, natural lang sa atin yung gumawa ng mabuti, gumawa ng matuwid sa gitna ng mga taong nasa kadiliman. Hindi niya sinabi yung separation, ito yung separation, at dahil dyan sa separation, kamuhian yung lahat ng nasa kadiliman, ang mahalin nyo lang mga kapatid. Hindi ganoon. Kundi, conquer mo yung kadiliman. Kalunin mo yung kadiliman ng kaliwanagan. Sa panong paraan? Sa paggawa, pagiging initiator. Paggawa ng mabuti, paggawa ng magandang bagay sa buhay nila, kahit na sa tingin mo, hindi sila karapat-dapat sa kabutihan iyong binabigay. Sabi ko nga po din lagi sa sinasabi sa mga mensahe ko, merong 3 bagay na gustong-gusto ng tao. Una, love. Pangalawa, acceptance. Pangatlo, approval. 3 to na hinahanap ng tao. Pero yung love, pwede mong ibigay yan. Kasi ang love, walang pinipili yan. Kasi sabi ng Diyos, dati, sabi ko sa iyo, mahalin mo yung kapwa mo, galan ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang boundary ng pagmamahal natin, kung gaano mo kalaki, kamahal ang sarili mo. Pero binago ni Jesus yun. Ngayon, inubigay ko sa inyo yung bagong utos, mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Mas mahal ng Diyos tayo kaysa sa kanyang sarili kasi inaalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya ibig sabihin, ganun ding pagmamahal ang inaasahan ng Panginoon sa iyo. Kaya, influencer ka. Kasi walang tao na makakatabi mo na hindi masisiyan sa iyo. Walang taong nasa paligid mo na magagalit sa iyo. Lahat sila, mararamdaman nila, special sila dahil sa iyo. At yun yung brotherly love. Pangalawa, yung salitang to glorify God. Yung ikaw ang magbibigay ng kaluguran sa kanila. Yung binanggit natin kanina sa 1 Peter. Kaya ka tinili ng Diyos, ginawa kanyang sariling kanya, ginawa kanyang royal priesthood, ginawa kang holy nation, ginawa kang nation belongs to God. Kaya niya ginawa yun, sabi niya sa verse 10, to show forth the marvelous works of God. Ipahayag mo yung kahangahangang kabutihan ng Diyos. At yun yung pagiging power to the world. Kasi nung marinig ng tao na ganito pala ang Diyos, maraming taong lalapit sa Diyos. Maraming tao ang babalik sa Diyos. Kaya, ang liwanag ay isang kapangyarihan na isang sistema ng mga taong nakipagtipan sa Panginoon. Hindi natin sinasabi na pagkatapos mo makipagtapan, tapos na yung trabaho mo. Katunayan, nung nakipagtipan ka sa Panginoon, lalong nagsimula yung bago mong trabaho, yung bago mong kalagayan. Parang gusto kong gamitin tong halimbawang to. May isang tao,
parang sa pag-aaral ng estudyante, minsan ang goal lang ng estudyante pumasa. Kaya nung pumasa siya, tapos na yung trabaho niya. Pero yung isang totoong estudyante, ang goal ng isang estudyante, matuto. Kaya nung natuto siya, yung isang estudyante, nung pumasa siya, tapos na ang kwento. Okay na, masaya na siya, wala na siyang gagawin. Hindi na siya mag-aaral. Pero yung isang taong natuto, pagkatapos niyang matuto, natural, pumasa siya, pero dahil natuto siya, kasama hahanap pa yan ng ibang bagay na matututunan. Tapos na yan mag-aral, kukuha pa yan ng libro, magbabasa. Pag may naririnig siyang maganda story, nakikinig yan, nagkikwento. Ibig sabihin, yung isang tao na totoong binago ng Panginoon, lalong mas masidhi yung kanyang pagnanasa na lumakad ayon dun sa kanyang pinili. Mas madali sa kanya ang ipagpatuloy yung bagay na kanyang pinasok kasi naintindihan niya to. Kaya sinasabi dito ni Juan, kapag hindi ganito yung lakad mo, baka akala mo lang pumasok ka. Pero totoo hindi ka nakapasok. Kasi ang totoong nasa liwanag ay pinangharian ng kaliwanagan. Kaya mga kapatid, magtatapos ako sa konseptong ito na dapat nating malaman na ito'y kapangyarihan mula sa Diyos. Ang pagiging liwanag ay isang pribileyo. Isang pribileyo na iportray mo yung liwanag ng Panginoon. Isang pribileyo na ipahayag mo kung gaano kabuti ang Diyos sa paraan ng buhay na nasa iyo, sa paraan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya mararamdaman nilang ikay nasa Panginoon dahil naramdaman nila yung karakter na nasa iyo. Kaya sa ating buhay, magsisimula ang kaliwanagan ng Panginoon sa sarili natin. Papasok ang liwanag, magmamanifest yung liwanag, gagalaw ang liwanag, babaguhin ang kabuuan ng buhay mo ng liwanag na dala ng Panginoon. At yan ang mangyayari sa mga taong nakipagtipan sa Panginoon. Magiging isa siyang tupa ng Panginoon at ang karakteristik niya, sabi ng Biblia na lagi natin binabasa, nakikinig at sumusunod sa Panginoon. Hindi requirements yung pakikinig at pagsunod sa Panginoon, kundi isang kalikasan ng isang tupa ng Panginoon. Kapag wala sa iyo doon, sabi ng Biblia, hindi ka kabilang sa aking tupa. Wala sa iyo yung kalikasan ng tupa. Ngayon, pagkatapos ng ating sarili, pagkatapos mong magliwanag, pagkatapos pumasok ng liwanag sa iyo, titiyakin ng Panginoon na gagamitin ka naman niya para sa iba. Kaya kagaya ni Pablo, maraming nakakilala sa kanya dahil nakilala siya, dahil naintindihan siya. Yung eunuch, dahil kay Felipe, nakakilala sa Panginoon. Ang liwanag na dala ni Felipe, ang siyang nagliwanag sa eunuch, at yung liwanag ng eunuch ay galing din sa Panginoon na siyang narinig niya kay Felipe. Hindi liwanag ni Felipe yung dala ng eunuch, kundi yung liwanag ng pinangaral ni Felipe sa eunuch. No? Naita-transfer kasi yung liwanag ng Panginoon. Kaya mula nun, makita natin yung eunuch mamumuhay ayon sa kaliwanagan ng Panginoon. At pagkatapos nun, nangyari yun, tapos na sa sarili mo, tapos na sa iba, ang susunod naman sa Panginoon. Yung lahat ng ginagawa mo, nagbabalik ng kaluwalhatian sa Diyos. Yung lahat ng ginagawa mo, iniaalay mo ngayon sa Panginoon. Yung focus natin, nagiging far-sighted. Dati nun, ang focus lang natin, near-sighted. Patungkol sa buhay mo, anong kailangan mo, anong sasabihin ng tao sa iyo, paano mong ma-please yung sarili mo, paano kang sasaya, yun lang, very near-sighted. Pero pagkatapos na mag-manifest yung liwanag sa iyo, pagkatapos na gamitin ka ng Panginoon sa iba, yung focus mo ngayon, puro sa heavenward, puro sa makalangit na bagay. Yung focus mo ngayon, patungkol sa Diyos. At yung panguli, natitiyak ko, hindi ka mapakali na hindi payag na si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus yung dapat nakatipan. At dahil doon, kita mo, tama yung direksyon nung tipa ng tinahak mo. Sapagkat parang passing the torch, pinasa ng Panginoon yung torch sa iyo, kaya nakinabang ka, pero dahil nasa iyo ng torch, tiyak na tatakbo ka at hanap ka rin ng papasahan na siyang tatakbo rin para sa Panginoon. Ganun ang ating trabaho sa tayong mga naliwanagan. Mga kapatid, gagawa ang mundo para wag tayong lumakad sa liwanag.
Gagawa ng paraan ng mundo para mapigilan tayo sa pagtakbo sa liwanag. Sabi ng mundo ay okay lang din naman lumakad sa kadiliman, pero basta sa liwanag ka. Kaya nag-o-offer ang mundo ng mga bagay na parang pwede. Naalala niyo yung sugal? Yung sugal, talaga sinabi ng Diyos ay ang tawag dito, yung covetousness. Kaya pinagbabawal ang sugal. Pero makita nyo ngayon, pag tumaya ka ng weteng na siyang itinuturing na sugal, kasi covetousness, kasi gusto mong mapunta sa iyo yung mga bagay na taya ng ibang tao. Sabi ng pagtaya sa mga ganung sabi niya nakakatulong ka sa gobyerno kasi tumutulong ka sa mga mahihirap na tao. Tumutulong ka sa mga nangangailangan kasi yung mga nangangailangan lumalapit sa sweepstakes at tong charity sweepstakes galing to sa mga taya ng mga tao. Ibig sabihin, pinabangon nila para kahit na ikay nasa liwanag, okay lang sa'yo. Yung cigarette, tinanggal yung cigarette, bawal, isang bisyo, ginawa nilang bait, no? Para magmukhang maganda, magmukhang maayos. Ganun ang sistema ng kasalanan na siyang pumipilit na magpahina sa desisyon mo na sumunod sa Panginoon ng totohanan. Kaya mga kapatid, nasa liwanag na tayo, lahat ng pag-aari ng Panginoon ay na-impluwensyahan ng liwanag ng Panginoon. Hindi na tayo pwedeng nasa kadiliman kasi ang Panginoon mismo na siyang ating pastor ang siyang liwanag ng buhay natin. Hindi tayo sumusunod sa Kanya dahil para tayo patuloy na maliwanagan. Kundi kaya tayo sumusunod sa Kanya kasi nasa atin na yung kasiyahan ng pagsunod sa Kanya. Naging kalikasan na natin yun. Kaya ilaban natin yung kalikasan yun, huwag na tayong padaya sapagkat napagtagumpayan na yan ng Panginoon. Anumang pakikipaglaban na ginagawa natin, katulong natin ng Panginoon. Anumang pagpili natin, pagdisiplina sa sarili natin sa gitna ng mundo na iba ang takbo, sa oras na nanindigan tayo para sa Panginoon, nagbibigay tayo ng kasiyahan sa ibang tao, nagbibigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoon, at higit sa lahat na ipapangaral natin ang salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat ikaw ang aming Panginoon na patuloy na nagbibigay ng kaalaman, katunungan, at higit sa lahat kasiyahan sa paggawa namin para sa inyo. Alam mo, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon, habang kami nasa sanlibutan, pinipilit namin mamuhay ayon sa pagsunod sa iyo, ayon sa nais mo, Panginoon, sapagkat wala na kaming ibang pipiliin pa na nagdadala ng lubos, nagpagpapala, nagdala ng kasiyahan, nagdala ng pagtanggap sa amin, maliban nung maranasan namin nung dumapo ang liwanag sa amin sa pamagitan ng pag-ibig mo sa amin. At dahil doon, maturuan mo kaming magkaroon ng ganap na kasiyahan sa pamumuhay sa liwanag. At yun ang aming panalangin, na wag nang madaya muli ng kaaway na hanapin pa namin ng kadiliman. Wag nang madaya ng kaaway na pansamantalang pabahinain namin ang pagnanais namin sumunod sa iyo. Panginoon, tulungan niyo kami na maging masunurin sa lahat ng oras, maging tapat sa aming tipanan, maging tapat sa aming pakikipag-tipan sa iyo. Salamat, Panginoon. Gabayan mo kami sa aming mga pagkukulang, gabayan mo kami sa aming mga pagkakamali. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming pagbalik sa bawat pagkakamali ay magdala ng mas mataas na adikain at kagustuhan na sundin ka ng lubusan. Kaya nung patuloy kaming tumatag sa mga maliliit na bagay na to. At darating sa araw na kailanman mananatili kami sa iyo at mas mahihirapan na ang panahon na kami ay tuksuhin ng kasalanan at darating sa araw na papawin mo ang aming kahinaan sa iyong pagbabalik sapagkat papalitan mo na kami ng katawan na walang kahinaan. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak, kaya mong bendisyonan mo ang iyong mga anak. Salamat po sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen.